we are taught a very important lesson regarding our spiritual life, the way we relate to God, the way we relate to others, the way we relate to the world. Often, we are greatly misled because we already have preconceived notions. We have biases, we have prejudices. We have our own worldview shaped since we were children, maybe even from our mother's wombs. We have our own framework for judging things. And psychologists say that we are averse to changing our frameworks. It's called confirmation bias. So we only look for things that will confirm our own frameworks, our own biases, our own worldview, our own system of values. Very important thing to know. So in the gospel today, Sadducees, what's their framework? No resurrection. What's their confirmation bias? They only got from scriptures what confirms their disbelief that people will rise from the dead. So sinabi nila sa Panginoon to embarrass Him. Okay, woman, nasa first reading yan chapter 3 ng the book of Tobit. May babae, kinasal, pinapatay ng demonyo yung kanyang mga husbands. The wicked demon Asmodeus killed them all until all 7 died. And the woman, sabi ng mga Sadducees, kalaban ng mga Pharisees sila during the time of Jesus. Sabi ng mga Sadducees, paano yan? Sino ngayon ang magiging asawa niyan pag may resurrection? So sabi ni Jesus, you are misled. Hindi ninyo alam yung kabuuan ng scriptures. Kasi yung last sentence, inalis ang pagkabulag ni Tobit, pinakasal si Rachel, yung may 7 husbands na anak ni Sarah, pinakasal kay Tobiah, anak ni Tobit. And then Raphael, the angel Raphael, also drove the wicked demon Asmodeus from her. So nakalimutan na ng mga Sadducees yan. Yun lang unang parte ang kanila. Maraming ganyan ang pagtingin sa Biblia Confirmation bias. Mahalaga para sa ating spiritual life. Sa ating buhay ngayon. Maski yung pinakamatalinong tao, parang si Albert Einstein ata yun Sinulat niya, special theory of relativity, general theory of relativity, alam ng lahat, yung E equals mc squared, mula dyan, nagkaroon ng atomic bomb, ang daming libo-libo ang namatay sa Hiroshima, Nagasaki, dahil sa kanyang theory. So, ginamit ng isang pare, taga Belgium, si Father George Lemaitre, ang theory of relativity. Magaling sa mathematics yun si Father George. Pumunta siya kay Einstein. Sabi niya, Sir, pag ginamit yung theory ninyo, hindi pala stable ang universe, hindi static ang universe, hindi eternal ang universe. May pinagmulan pala dyan yung idea ng Big Bang hindi nagustuhan na Einstein. Sabi niya, yung mathematics mo, abominable. Pero, napatunayan na tama si Father George Lemaitre nung makita sa Hubble telescope na yung galaxies are moving away from each other. So there must have been a time when they were close together at sabi ni Father George Lemaitre, may singularity. Smaller than an atom, sumabog yan. Ngayon alam nila kung kailan nangyari yon because of their mathematical calculations. 13.785 billion years ago, may Big Bang, simula ng lahat na ito. Ayaw ni Einstein paniwalaan hanggang
may patotoo na scientific din, kinain ni Einstein yung kaniyang salita at apologizing to Father George Lemaitre. Pangalawa, si Einstein ulit, natuklasan sa quantum physics na unpredictable ang electron. Maganda pakinggan yung sabi ni Werner Heisenberg, Unsicherheitsprinzip sa German, uncertainty principle. Anong ibig sabihin nito? Pag alam mo kung nasaan yung electron, hindi mo alam kung saan pupunta yan, hindi mo alam ang velocity. Kung alam mo rin ang velocity, hindi mo alam ang posisyon kung nasaan yung electron. Sabi ni Einstein, God does not play dice with the universe. Anong confirmation bias ni Einstein? Una, that the universe is static. Nadaya pa nga si Einstein Nilagyan niya ng cosmological constant para mapatunayan na simula pa, ganyan na itong universe. Hindi nagbabago yan. Sabi ni George Lemaitre, hindi, sumabog po yan. Pangalawang confirmation bias ni Einstein, na everything can be predicted. Gamitan mo lang ng mathematics, gamitan mo ng calculus, gamitan mo ng algorithm. Mapipredict mo lahat yan. Si Werner Heisenberg nagsabi, hindi. At the core of reality is uncertainty, unpredictability. Sabi ni Einstein, God does not play dice with the universe. So balik tayo sa God. Ano ang God ni Einstein? Ang God ni Einstein is the God of Baruch Spinoza, 17th century philosopher. Ang Diyos niya, yung parang intellect na alam niya lahat ang nangyayari, eternal siya. Pero he's not the God of love. Parang machine ang kanilang God, na para bang sinimulan lang niya lahat ito kasi kailangan mapaliwanag mo kung bakit, why is there something rather than nothing So may Diyos sila, parang intellect lang, walang feelings, hindi tayo mahal. At itong Diyos na ito, gumawa ng mga batas ng kalikasan, at pag nalaman mo yung batas ng kalikasan na yan, pipredict mo na lahat. Noong sinabi ng quantum physics, hindi totoo yan. Hindi nakapaniwala si Einstein. Confirmation bias. Kagaya noong mga Sadducees, na hindi yung buong kwento ang kanilang sinabi. Yun lang bahagi na makapagpatotoo nung kanilang confirmation bias na walang resurrection. Sa buhay natin, ganyan din tayo. Kaya sinasabing, love is blind. Hindi nakikita ang nakikita lang na magandang lalaki. Tapos sasabihan mo, drug addict yan Tuloy pa rin siya. Pagkatapos, pag binugbog na, babalik, magpapa-counseling. Confirmation bias. Gusto lang natin yung umaakma sa sarili nating framework, kaya nahirapan tayo sa spirituality. Yung mga nagpo-post, confirmation bias din. Tinitignan ko. May conspiracy theory na yung vaccine, binabago dyan ang mRNA. Yung DNA mo, para yung iba nagsasabi, magiging buhaya na rin daw tayo. Anong patotoo niyan? Sino ang nagsabi niyan? Basta, maniwala ako dyan. Papost na niya yan. Ang dami ng followers niyan. Confirmation bias leads us to falsehood. Na mamali ang ating pakikitungo sa ibang tao, sa Diyos. Gaya ng mga Sadducees. Kaya sabi ni Jesus, mali ang inyong confirmation bias Kasi hindi naman yan ganun pa rin, parang yung ating mga ninuno. May libingan dyan sa may Santa Ana Church, yung before the Spaniards came. Ang ating mga ninuno, pag magsasaka ka, nilalagay nila yung gamit mo sa pagsasaka. Pag nangangaso ka, pag hunter ka, lalagay nila yung pana mo at saka kasi sa tingin nila, ganun pa rin ang buhay mo dito sa daigdig, ganun pa rin ang buhay mo doon sa kabila. Sabi ni Jesus, hindi. They neither marry nor are given in marriage, but they are like the angels in heaven.
parang mali ang kanilang pagtingin sa Diyos. Kasi sabi ni Jesus, ang Diyos is the God of life. He is the living God. Basahin ninyo sa sinulat ni Moises. I am the God of Abraham, I am the God of Isaac, I am the God of Jacob. That's the God that we believe in. Huwag kang maniwala doon sa Diyos na God of prosperity, na pag nag-rosary ka, pag nag-forward ka ng mga chain letter, wala nang mga masamang mangyayari sa iyo. That's not the kind of God that we believe in. We believe in the God of Abraham, Isaac, and Jacob. He is the God of Saint Peter, of Saint John, and Saint James. He is also the God of Saint Padre Pio, Saint Mother Teresa, and Saint Pope John Paul II. The God of life. Kaya sabi ni Jesus, I have come that they might have life. Tayo yon. And have it more abundantly. Yung ganap na buhay. The more abundant life. Kung tama ang pagtingin mo sa Diyos. Kaya sigurahin natin ngayon na tama. Hindi parang ATM ang Diyos na maglalagay ka ng rosary, 2,000 rosaries pa minsan, may nobena ka na gano'n, nagbisita iglesia ka, pagkatapos, para ka nang nagdeposito. Punta ka sa Diyos, ito yung aking card, ito yung aking PIN, pagpindot mo, lalabas na yung iyong hinihingi sa Diyos. Confirmation bias yan. Mali ang pagtingin mong Diyos na parang ATM, na parang makina. Tapos, pag hindi lumabas yung hiniling mo sa iyong nobena at saka rosary at saka chain letter, nagagalit ka. Hahanap ka na ng ibang pastor, hanap ka ng ibang sekta. Tiyakin natin, yun ang sinasabi sa Ebanghelyo ngayon. Tiyakin natin na yung ating Diyos na sinasamba ay yung Diyos ng mga buhay. Panalangin natin sa misang ito. Kasi madali tayong mabulagan sa ating sarili. Kung ano yung mga itinuro sa atin ng ating mga magulang, ng ating mga tiya at lolo at lula, na mga pamahiin, dala-dala pa rin natin ngayon. Kaya may confirmation bias tayo. Kailangan lilinisin yan. Kaya kailangan, sabi ng mga Greeks, know yourself. Know your worldview. Know your framework, know your system of values, know your prejudices, know your confirmation bias para tuwid ang landas na tatahakin mo patungo sa Diyos. Let us pray during this Mass that we will encounter, personal encounter with the God of life, the God of Abraham, the God of Jacob, the God of Isaac, the God of life, the God of Saint Peter, the God of Saint John, the God of Saint James, the God of Saint Padre Pio, the God of Mother Teresa, the God of Saint John Paul II, the God that we are worshiping as we celebrate the Eucharist today. Prayers of the faithful.